awit ng pambungad na awit. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong hapong ito, ating ipagdadasal ang magaganap na barangay election bukas. Anong ating hihilingin? Hihilingin natin sa Panginoon na kasihan ang lahat ng boboto, tayong lahat na makakaboto upang maigabay tayo sa wastong pagboto. Yung ang mananalo ay hindi lamang yung tama. Ang mananalo at ang mananaig ay hindi lamang ang pagkakaisa para maitaguyod ang kabutihan. Ang mananalo ay ang kalooban ng Diyos. Kasama po ng ating intensyon na yan, atin pong patuloy na ipagdasal at penalangin
ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga nasa kani-kanilang tahanan na hindi na natin makasama sa pagdiriwang physically. Silang lahat na sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live. Ganon din po ang inyong mga intensyon at mga intensyon ng nagpamisa ngayong hapong ito. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, humingi muna tayo ng patawad sa Diyos. Lalo na sa maraming beses na tayo ay hindi tunay na nagmahal ayon sa kanyang turo. Ang pagmamahal natin na makasarili, na siyang nanaig sa ating buhay o nananaig sa ating buhay para tayo ay magkasala. Ihingi natin sa Diyos ng kapatawaran ang lahat ng mga makasariling hangarin na nagdala sa atin sa mas malalaking kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan, upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nag-ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapupuutan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy mababalo rin ang inyo-inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga userero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukubutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitinag, matibay kong muog at tagapagligtas. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway ko'y iyong iligtas. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong buog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita, at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito? Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? At sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po ako magbahagi ng aking naging pagninilay sa ating mabuting balita, may 3 bagay lamang akong nais ipaalaala sa inyo. At sasamantahilahin ko po, I will take this opportunity to remind you of these 3 things na napakahalaga sa ating buhay bilang Kristiyano. Una, bukas po, katulad ng aking nabanggit kanina sa pasimula, ay barangay eleksyon. Huwag ninyong babaliwalain ang kahalagahan nito.
Huwag ninyong babasta-bastahin ang bagay na ito at higit sa lahat, huwag ninyong hahayaan na ang mga hindi karapat-dapat ang siyang maluklok diyan. Bakit? Sapagkat ang mga iyan po o ang paghalal ninyo sa mga yan will directly affect your life. Not only as a Filipino citizen but as a believer as well. Pag ang iniluklok niyo diyan ay wala namang hangad, kung hindi ang magnegosyo at pagkitaan ang public office, ay di kayo ang directly maaapektuhan. Kaya, laging tatandaan ang paalaala ng simbahan, bumoto ng ayon sa pamantayan ng inyong konsensya at higit sa lahat, bumoto para sa ikalulugod o ikagagaling ng nakararami, hindi pansarili. Pagkaganyan ang ating sinunod na pamantayan, ang Diyos ang panalo. Ikalawa, darating na naman tayo sa taon-taong pagdiriwang ng All Saints Day. Huwag ninyong bibihisan ang inyong mga anak ng mga bihis demonyo. Napatawa kayo, no? Ano po ang sabi ng exorcist dito? When you allow your children na bihisin ito, binibigyan nyo ng dominion and power ang devil sa kanila. At kayo yan bilang mga Katoliko, kayo yan bilang mananampalataya. Akala nyo ito'y fads? Akala nyo ito ay bahagi lang ng kostumbre? No. Meron po yung spiritual effect. Ibig sabihin, pag pinayagan ninyo ang inyong anak na magsuot ng ganito, pinapayagan nyo ang demonyo na mag-take over kahit man lang sa isang araw sa inyong buhay o kahit isang araw sa buhay ng inyong anak. Tatandaan ninyo na ang inyong anak ay binyagan. Ang isuot ninyo ay damit ng mga santo para ideklarang ang inyong anak na binyagan ay walang iba ang nagmamay-ari kundi ang Diyos. Wala nang iba pa. Ang Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay na ginamit kayo bilang instrumento para siya din ay maging tunay na anak ng Diyos. Ikatlo, dadalaw tayo sa mga namayapa nating mahal sa buhay. Huwag nating makakalimutan na sila ay ating ipagdadasal. Ipagpapamisa ang kanilang kaluluwa. Kahit matagal na silang namayapa kasi wala namang nakakaalam kung sila'y nasa langit na. At hindi masasayang ang offering nating misa para sa kanila. Dahil kung hindi naman natin magamit yon para sa ating namayapang mahal sa buhay, yun po ay natitipon sa kung tawagin ay kabanang tipan. At pagka merong mga ngailangan yan, yun ang ginagamit ng simbahan para makapagligtas din tayo ng marami pang kaluluwa. Uunahin ang pagdarasal para sa kanila. Uunahin ang spiritual things. Huwag yung hindi pa nakakadalaw, nakakapag-alay ng bulaklak, nakakapagdasal, nakakapagpamisa, ay lasing na. Naluto na ang suman, naluto na ang kalamay, handa na lahat. Ang hindi na lang handa ay ang dasal at ang kandila at ang bulaklak para sa mahal sa buhay. Sana naman po'y huwag mangyari yan. Unahin natin ang para sa kanila. Unahin natin ang ating mga namayapa sa buhay at alalahanin natin sila. Ipagdasal natin sila bilang pagpapakita ng ating pagmamahal sa kanila. Ang kamatayan
ay hindi dahilan para maputol. Death is not a hindrance to continue our relationship with our departed loved ones. Ang kamatayan ay daan para mas lalong tumibay at magpatuloy ang pagpapakita ng pagmamahal natin sa kanila. At sa ganitong pamamaraan lamang natin maipapakitang patuloy natin silang minamahal at binibigyan ng pagpapahalaga. Kaya tatandaan natin, huwag makakalimutan, ipagdasal, ipagtirik ng kandila, alayan ng banal na misa ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na. Huwag unahin ang party-party, huwag unahin ang pagsasalo-salo, no? Unahin ang pagdadarasal para sa kanila bilang paggunita at pagpapakita ng pagmamahal sa mga namayapa nating mahal sa buhay. Yun po ang 3 kong paalaala. Sino sa inyo ang nakaalaala pa o naatatandaan pa nung high school yung slam book? Marami siguro sa inyong slam book si sister. Naalala pang slam book. At ano si Ma'am Lina, sister Lina. Tandang-tanda. At ano ang dalawang laging natatandaan yung tanong? Una, who is your crush? Yan. No? Palagay ko kayo tawa ng tawa. Pag naalaala nyo kayo, napapatawa kayo. Siguro dyan yung na-booking ang inyong kaklase na may crush sa inyo. At ang hindi nawawala ay what is love? Define love. At ang mga definition pa ay, love is blind. No? Love is paghanga sa iyong magandang mukha. No? Love is a mystery, or love is like a rosary full of mystery. Mga love. Nakakatuwa sapagkat pag binalikan natin, no, kahit papaano nagpapahayag yon ng pagkaunawa natin nung panahon na yon, nung tayo'y bata pa, ng kung anong ibig sabihin ng pag-ibig para sa atin. No? Ang iba siguro, ginawa yung expression para yung hindi masabing damdamin sa kaklase, ay di ginamit yung slam book. Pero pag binalikan natin, kung ano ang pagkaunawa natin sa pag-ibig noong panahon na yon sa ating batang edad, nag-iba na sigurado kung ano ang definition natin ng pag-ibig sa ngayon. Ang pag-ibig din po ang tinutukoy ng ating mabuting balita ngayong hapong ito. Yun nga lang, hindi makataong pag-ibig, hindi makamundong pag-ibig, kundi Kristiyanong pag-ibig. Ano ba yung definisyon ng Kristiyanong pag-ibig ayon sa ating Panginoong Hesus? Una, ito po ay hindi makasarili. Ikalawa, ito po ay may tinatawag na hierarchy. Ano yung Kristiyanong pag-ibig para sa ating Panginoong Hesus? Number 1, ang Kristiyanong pag-ibig, ang kauna-unahan ay ang Diyos. Bakit napakahalaga nitong alam natin ito? Number 1, sapagkat ito ay siyang kauna-unaang utos sa 10 utos. Ibig sabihin, kapag minahal natin kauna-unahan ng Diyos, sinusunod natin ang kanyang utos. Anong sunod sa Diyos? Hindi ang ating sarili. Ang sunod sa Diyos ay ang kapwa. At ang ekspresyon ng pagmamahal natin sa Diyos ay na dapat maipakita sa ating kapwa. At ang ikatlo at ang kahuli-hulihan ay saka pa ang ating sarili. Hindi pwedeng baligtad. Hindi pwedeng baligtad sapagkat kailanman ay hindi Kristiyanong pagmamahal
ang inuuna muna ay ang sarili. Bakit mahalaga ito? Sapagkat pag inuna natin ang sarili bago ang kapwa o bago ang Diyos, o pag inuna natin ang kapwa, ang sarili at kahuluhilin ang Diyos, hindi ito makadadagdag ng ating kabanalan. Ang tunay na pagmamahal ng isang Kristiyano ay nagdadala sa kabanalan, at ang kabanalan natin ay nakasalalay sa ating pagmamahal, unay sa Diyos, ikalaway sa kapwa, ikatlo pa lang ang ating sarili. Ganito kalinaw ang turo ng ating Panginoong Hesus ngayong hapong ito. Pero ang dami sa ating confused at lito. Bakit? Ang unang dahilan dyan ay yung epekto ng kasalanan. Ang kasalanan ang nagdala sa atin para makalimot na na unahin ang Diyos. Ang kasalanan ang nagdala sa atin para unahin ang ating sarili. Kaya ang pagmamahal natin ay makasariling pagmamahal. Kaya kung hindi natin ilalagay at ipapaalaala sa ating sarili ang katotohanan ito, na utos ng ating Panginoong Hesus, hindi po utos ng simbahan lamang, hindi po utos ng pari, kundi utos ng ating Panginoong Hesus, turo ng ating Panginoong Hesus. Hindi tayo magiging banal. Bakit napakahalaga ng maging banal? Ayun naman ang dahilan kung bakit tayo tinawag ng Diyos. At yung kabanalang yan ang kinakailangan para tayo makapasok sa Kanyang kaharian. Kaya ang pagmamahal, ang pag-ibig ay napakahalaga na tama ang ating definisyon, sapagkat kung paano natin naintindihan yan, kung ano ang definisyon natin ng pag-ibig, ng tunay na pag-ibig, ganun din natin isasabuhay. Our what will essentially become yung ating what or yung definition natin ng pag-ibig will essentially become our how about love and loving. Kung ang definition natin ng pag-ibig ay makamundo din natin yan isasabuhay. Pero kung ang definisyon natin ng pag-ibig ay ang pag-ibig ayon sa turo ni Kristo, ganun din natin siya isasabuhay. Kaya napakahalaga ngayong hapon na maitama natin ayon sa Kristiyanong pananaw ang definisyon natin at pagkaunawa natin sa kung ano ang ibig sabihin ng Kristiyanong pagmamahal. Ang Kristiyanong pagmamahal, mga kapatid, ay hindi makasarili. Inuuna ay ang Diyos. Pangalawa ang kapwa. Ikatlo pa lamang ang sarili. Kung tama ang ating definisyon ng pag-ibig bilang Kristiyano, yan din ang magiging bahagi o isasabuhay natin bilang mananampalataya. Kaya ngayong hapon, inaanyayahan po tayo ng mabuting balitang usisain ang ating pag-unawa sa tunay na kahulugan ng pag-ibig bilang mga binyagan. Hindi lamang po pag-ibig bilang tao, kundi pag-ibig bilang Kristiyano. At sinasabi sa atin na yan ay hindi makasarili. Inuuna ang Diyos, ang kapwa, ikalaway ang kapwa, saka pa lang ang sarili. Kung hindi pa akma sa ganyang pananaw at definisyon ang ating pagkaunawa sa pagmamahal, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para yang kaisipang yan at yang definisyon na yan ng Kristiyanong pagmamahal ay maging bahagi ng ating buhay araw-araw. Tayo po ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inatasan tayo ng Panginoon na gawin ang lahat sa liwanag ng pagmamahal. Sa diwa ng pananampalataya ating hingin ang kanyang gabay upang maging kasangkapan sa paghihilom ng mga sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa sa panahong ito ng pandemya sa pamamagitan ng kanyang walang maliw na pag-ibig. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang simbahan na laganap sa buong daigdig, sa pamumuno ni Francisco na ating Santo Papa, mga obispo, at ng lahat ng kaparian, ay maging daluyan na mapanumbalik at walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namumuno sa ating pamahalaan, ang sangay ng ehekutibo, hudikadura at lehislatura, ay magkaisa at kanilang alalahanin na sila ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng karunungan para gamitin sa tamang paraan upang ang dinaranas nating mga pagyurak sa karapatang pantao ay magkaroon ng lunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga taong naatasang mga laga sa larangan ng kalusugan ay bigyan ng lakas ng loob na magampanan nila ang kanilang tungkulin sa pagliligtas ng buhay ng mga taong dinapuan ng karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga naatasang mga laga sa ating mga kapatid na nasa loob ng piitan, ang Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections at sa lahat ng mga piitan sa ating bansa, ay magampanan ang kanilang tungkulin ng may kasamang pagmamahal ayon sa kautusan ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng Kristiyano ay tumugon sa panawagan ng Panginoon sa pagbabahagi ng walang maliw na pag-ibig ng Diyos at mapaghilom ang mga sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa, dulot ng iba't ibang karamdamang pisikal at emosyonal na nagpapahirap sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong wagas na pag-ibig sa amin, pinagkalooban mo kami ng buhay at kaligtasan. Tulungan mo kami na tuparin ang pinakamahalagang utos na ibigin ng Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at kalakasan. Gayon din naman patuloy nawa kaming maging tagapagbahagi ng pag-asa sa aming kapwa, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Hinihiling namin to sa magitan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng banal na Espiritu. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ngunit
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin inang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Yan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para lang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami maitulad sa tukso, niyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa.
kasalanan. ng sanlibutan, mahakap sa amin. Modelo ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu,
at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinapaalam rin po namin mula sa main arc entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikaapat, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong konting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store at iba pang lugar dito sa pambansang dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Nagsimula sa munting pangarap. Pangarap na punong-puno ng pag-asa. Bahay-pari ng Diocese ng Boac. Tahanan ng mga matatanda, retirado at may karamdamang pari. Munting pangarap ng Obispo Marcelino Antonio M. Maralit Jr., Obispo ng Boac, na balang araw magkaroon ng isang bahay-pari para sa mga retirado at may mga karamdamang pari ng diocese. Ito ang magsisilbing tahanan na kukupkop at mangangalaga sa lahat ng mga tumatanda, humihina at nagkakasakit na pari na naglaan ng kanilang paglilingkod sa sambayanan. Sa pagtakbo ng panahon, unti-unting nagkakaroon ng kulay, unti-unting naglalakbay at unti-unting humahakbang sa kabila ng mga balakid, mga pagsubok at hirap. Nang sa gayon, ito ay hindi manatiling pangarap, bagkus ito'y magkaroon ng kaganapan at tagumpay. Ang bahay-pari para sa mga retirado at may karamdamang pari ng Diocese ng Boac. Kaya naman, kami ay patuloy na kumakatok at nag-aanyaya na makibahagi sa pagtatayo at pagtataguyod ng bahay-pari ng Diocese. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Father Christian San Juan mula po sa Diocese of Boac. Kami po ay bahagi ng team na nag-mission appeal po dito po sa Padre Pio para po sa patuloy na pagsuporta sa pagpapagawa ng bahay-pari para sa mga retirado, may sakit na pari mula po sa Diocese ng Boac. Kaya naman po, kami po muling humihingi ng tulong po sa inyo upang suportahan yung aming gawain pong ito para po sa aming mga kapatid na pari. At sa bahagi pong ito ay pasalamat po ang aming pinapaabot sa atin pong kura paroko ng Dambana, si Father Oka, sa kanyang accommodation lagi sa mga pari ng Diocese ng Boac para po sa proyektong ito. At syempre, sa lahat po sa inyo na sumusuporta at magbibigay tulong, maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-6 ng gabi. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.